ganda ng feedback dun pa lang sa trailer na Encantadia. Gaano kang ka-excited na magsimula na yung show? Sa totoo lang, nung first time kong nakita yung Omnibus pa lang, hindi pa yung official trailer yun. Naiyak talaga ako. Parang hindi ko ine-expect na magiging ganun yung feeling ko. Kasi we've been taping since last week of May. And dun ko nga na-realize na hindi pala talaga madali na gumawa ng kanta-serye. Especially, this is the first time na talagang action-packed yung ginagawa namin na I will be playing a warrior, tapos ang daming mga fight scenes, ganyan. So tapos yung preparations pa before kami mag-start. Parang nabuhayan talaga ako ng loob na shucks, ang hirap ng ginagawa namin pero ang ganda pala talaga niya. Yung tipong nakaka-excite siya na nagawin lalo. At na-excite ako na makita ng tao kung ano yung ginagawa namin at pinaghahandaan namin ng matagal. First time mo ba mag-action? First time na ganito katindi yung actions. Like kaninang mga 5:30 ng umaga, nag-fight scene pa rin. Tapos naka-warrior outfit na kami. Kanina kinuna namin yung Great War. So isa sa mga biggest scenes yun ng Encantadia. At super excited ako makita nila yun. And I'm sure yung mga Encantadics at lahat ng mga nakapanood ng Encantadia, excited sila. Ano yung physical preparation nyo para dun sa mga actions may mga swords, di ba? Paano yun? Nag-undergo kami ng artist training. Tapos bukod pa doon yung mga kanya-kanyang training namin. Siyempre si Kylie, known siya na talagang into martial arts. Tapos si Sunny nag-aral din at si Gabby. Ako first time training ako ng artist. Tapos bumalik ako ulit sa Muay Thai. Nagpapatuloy ulit ako ng boxing, ganyan. Tapos gym, running. Talagang endurance yung kailangan eh. Kasi hindi mo alam kung anong oras kukunan yung fight scene mo. Pwedeng first thing in the morning, pwedeng last pong pala, katulad kanina. Parang nag-roll kami 12 midnight na. We were called there 1 p.m. Tapos we rehearsed the fight scenes. Tapos prepare lang ng konti, rehearse lang ng konti, then sabak na agad. Kilala yung GMA sa mga fantasy areas, lalo na sa Encantadia, may pressure ba na kailangan mapantayan or malampasan yung before na? Well, of course, given meron talagang mga tao na magko-compare, syempre, hindi naman natin kaya i-please lahat. Pero confident kami na may bago talaga kaming may offer. And nakita naman nila sa trailer kung gaano ka-exciting at saka kung gaano namin pinaghahandaan itong Encantadia. Kasi bukod dun sa pressure, mas excited kami na nagawin talaga to eh. Kahit na sobrang hirap, kahit na sobrang dugot pawis talaga at masasakripisyo yung balat, yung tulog namin, yung kain namin. Kasi yung mga ibang sundress din, parang kung tutuusin, ang hirap din ng mga ginagawa nila dahil yung mga iba, may kanya-kanya kasi kaming way of diet eh. Or preparations eh. Ako, syempre, nag-gym ako, nag-diet, pero minsan nag-fail. Tapos yung iba, hindi talaga kumakain. Kumbaga parang lahat makikita mo na game face talaga. Saan yung mga on location? Kahapon, nasa Zambales kami, Pundakit. Tapos, meron kaming Batangas, na walang signal. Tapos, meron kaming studio, which is in Makati. Tapos, yun. So far, yun yung mga locations namin. Pero, alam ko, yung mga iba, nagpunta na rin ng Daranac Falls. Nagpunta na rin sila ng, may isa silang pupuntahan na malayong location na makikita nila dun sa trailer. Can you give us a little history on how you ended up with the role of Irena? Well, nung last year, meron ngang nagsabi sa akin na may audition for Encantadia, kung interested daw ba ako. Tapos parang sa isip-isip ko,
Hindi ko pa siya nagawa before eh. At saka parang every time na nakakapanood ako ng action series or action movies, gusto kong gawin yun. Not knowing na ganun pala katindi talaga yung preparation na pinagdadaanan nila. Pero anyway, nag-prepare ako. Nung last year pa lang, tinatry ko na mag-workout, mag-diet, kasi alam ko nga na physically demanding din yung role. Hindi lang siya basta sexy eh, kundi parang kailangan strong eh. So anyway, nung first audition ko, pinaarte nila ako yung isa sa mga original scenes ng Encantadia. Tapos, after siguro ilang weeks din or ilang days, nakatanggap ako ng second callback. Tapos, umarte na ako kasama ng mga ibang artist. Pinagsuot na kami nila ng costume, yung original costume. Sabi ko, ito na ba yun? Ito na ba yun? Parang, sasabihin na ba nila kami? Kasi after ng scene work namin, pinaupo kami nila Direct Mark, na parang sabi nila, nothing's final yet. Under negotiation pa rin at hindi pa rin namin masasabi sa inyo na talagang kayo na, pwede pang magbago to. So parang kami yung, alam mo yung feeling ng left hanging. Tapos yung parang, ha? Well, okay lang. Ay, inisip ko okay lang, at least nasuot ko yung original costume. Parang gano'n na lang yung, yung reward eh. Parang consuelo eh. Tapos, may pangatlong callback pa eh, after mga ilang weeks eh. Tapos sabi ko, ano ba yan? Ano ba talaga? Sana na. Kasi, parang, sasakit talaga yung loob ko kapag ilang beses kaming bumalik tapos wala rin pala. Alam mo yun, yung kahit pa sabihin natin kung para sa'yo, pero yung proseso lang din kasi ng ilang beses kang nagpabalik-balik. Tapos biglang hindi pala. Yung ganun. Ayoko sana mangyari. So pinag-pray ko talaga na sana positive yung resulta. So nung pangatlong callback na, for the first time, nakita ko sila Gabi, sila Ruru, si Rocco, si Kylie, si Sanya. Hindi ko sila nakita sa mga previous Kasi ang daming series of auditions nito eh. I think last year nagsa-start na sila magpa-audition eh. So, nasa isang dressing room lang kami lahat. Tapos isa-isa kaming pinapalabas. Tapos parang pinipare ako dun sa younger Perena, pinipare ako doon sa ibang sangre. Tapos sabi ko, ano kaya to? Tapos, maya-maya sabi nila, sige, labas na kayong lahat. Pinaupo kami sa lahat. Tapos, isa-isa kaming tinanong na, gano'n nyo kagusto tong role na to? Siyempre, lahat kami nagbigay ng mga talagang paandar na sagot namin na kailangan baka dito ibase yung pagpili nila sa atin o yung desisyon nila, di ba? So, ayun, pagkatapos ng lahat, sabi nung production manager namin, and with that, gusto namin kayong i-officially welcome sa ating cast ng Encantadia 2016. Tapos lahat kami, what? I think meron pa akong picture nun. Meron na picture si Gabi na reaction namin lahat. Parang, what? Iba pala talaga pagka naramdaman mo at saka nasabi sa'yo na official ka ng cast sa Encantadia. After all those days na nag-anticipate ka, na wini-wish mo, pinag-pray mo na sana kasama ka, iba pala talaga yung feeling na sinabi sa'yo na ikaw. Pero dun palang alam mo na Perena na yung role. Well, marami nagsasabi eh. Tsaka yun naman talaga yung in-audition ko. So, alam ko na yun talaga yung gusto ko. Tapos, nag-guest kayo sa Toycon last week. So, how was the feeling na kabilang na kayo sa parang may fandom na kayo? At Grabe paka-explain mo yung mga experience nyo doon sa Toycon. As a fan, kasi fan ako ng mga heroes eh. Fan ako ng mga animes, fan ako ng mga may costume. So, yung feeling na isa kami doon, parang nakakatuwa. At saka, syempre, it caters to
to your followers talaga din eh. And to the Encantadics, di ba? For the first time, nakita namin sila na naharapan. Ito yung mga tao na sumuporta sa Encantadia noon hanggang ngayon. So, ang sarap sa pakiramdam na isa kami sa mga, well, napili din ng GMA or napagkatiwala ng GMA to play the role. And hindi na siya makakalimutan eh. Di ba? Kahit like sila Sunshine or sila Iza, yung mga original na Sangres, hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa isip ng tao na isa sila dun sa mga Sangres na yun. So parang, sa amin as actors, isang malaking achievement yun na maging part kami ng something phenomenal. Tapos ano naman yung feeling mo nung natanggap mo ba yung tweet ni Sunshine, yung parang pinasa sa inyo yung ano? Yes. Nakakatuwa na ano ko nga yun eh, parang wow. Kumbaga parang may approval ng Reyna. Yun yung alam ko na tweet ko yun sa na parang thank you Mahal Reyna kasi syempre 'di ba bilang paggalang at hindi ko alam kasi nakasama ko naman si Ate Shine before sa Magpakailanman sa Japan pa. Kasi may special episode dun yung Magpakailanman. Tapos siya pa talaga yung nag-aaya na, tara kain tayo sa labas, ganyan, wala ka naman. Kasi para may free night kami. So, siya yung treat, siya talaga yung kumatok talaga sa pintuan ko, dun sa room ko para mag-invite. So, nung time na yun, syempre, hindi ko naman alam na may future pala ako maging siya. Diba? So, iba yung perception ko ngayon na nagagampanan ko siya o gagampanan ko yung character na before. Parang may sense of parang walking on eggshells. Gusto ko magtanong sa character pero I think kailangan ko munang yung maging at ease. At saka alam ko naman for sure na magkakausap kami kasi part naman din siya ng cast. With your character ba as Perena, meron bang mga binago with it sa character mo mismo or same na same pa rin compare sa before? Well, yung foundation ng character yun pa rin. Siya pa rin yung misunderstood. Siya pa rin yung umalis parang prodigal daughter. Siya pa rin yung feeling na walang concern sa kanya o may favoritism yung nanay niya. Ganun pa din. Pero in terms of, yung approach siguro, may pagkakaiba talaga. Hindi lang sa akin, pero sa lahat ng characters sa Encantadia. So far, how was the working relationship naman with all the cast? Hindi, Since nakakapag, sa totoo lang, hindi siya mahirap. Hindi ko naramdaman na ang hirap pumasok sa character at ang hirap maging kapatid nila. Kasi nung time na nagpe-prepare na nga kami, siguro nakatulong yung pag-fit namin ng gown, yung mga auditions namin, or yung time na nag-audition kami para maging at ease kami sa isa't isa. Tapos, nung first time na namin na mag-eksena, yung 4 na sangre, parang ang sarap sa pakiramdam na guys, we did it! Pinapanood namin yung playback, kitang-kita mo na kaagad yung characters ng bawat isa, defined na kaagad. Even though hindi kami nag-undergo ng parang familiarity workshops, yung ganun. Masaya kasi hindi sila ganun kahirap talagang pakisamahan. Pero first time ninyo na makatrabaho? First time namin. First time ko si Kylie, si Gabby, si Sanya. First time ko lahat sa kanila. Pero kumbaga kasi ikaw yung parang medyo matagal na sa show. Sa tingin mo yung itong Encantadia, paano mo i-describe yung itong project na showbiz career? Para sa akin, milestone kahit every role mo. Kumbaga parang siguro dahil it's different from the other. Kumbaga parang iba't iba sila ng level of difficulty, iba't iba sila ng level of process.
Pero so far, ito yung pinaka physically, emotionally challenging. Kasi iba yung nagtitaping ka sa city lang, sa Quezon City, tapos drama lang yung ginagawa nyo. Eksena, based on reality. Though ito, based on reality, pero kasi gumagawa ka ng sarili mong, ng ibang mundo eh. At tinatry mong ipaniwala yung tao na nag-i-exist yung Encantadia. So kahit na hindi nag-i-exist sa mundo natin yung Enchan, yung mga salita na abisala, kailangan mo silang dalhin doon sa mundo na yun. At I think yun yung isa sa mga naging success ng Encantadia before. Kasi nakagawa sila ng cult following eh. Nadala nila yung audience doon. And dito, isa yun sa challenge namin. Isa yun sa mga challenges ng project ng bagong Encantadia to bring the people